Anong gusto mong gawin ko dito? Magtiis kasama yung mga multo? Umaasa ka ba na pagkatapos ninyong magkausap, magiging magkaibigan kayo? O baka naman hinihintay mo na saktan ka o kaya yung anak mo? Madalas nating marinig yung kasabihang ang taong gipit sa patalim ay kumakapit. Kung minsan umaabot tayo sa sitwasyon na wala na tayong matakbuhan o wala na ring maisip na paraan kaya nalalagay tayo sa mga peligrong sitwasyon pati ng ating mga mahal sa buhay. Yan ang nangyari sa kagimbal-gimbal na totoong kwento tungkol sa isang ina na nawala ng trabaho, pinalaya sa kanyang tirahan, kaya tinanggap ang alok ng kaibigan na tumira siya sa isang lumang bahay na isa palang haunted house for rent. Kuya, dito na lang. Ito po bayad. Ate! Oo, kinuha ko lang yung gamit ko sa ex ko Baka mamaya sabihin mo, binalikan ko yung babaero kong asawa. Ano siya? Siniswerte? Hindi hoy. Wala naman ako sinasabi. Bakit ganyan itsura mo? Tsaka ano bang nangyari dyan sa tsinelas mo? Bakit? Teka. Sira! Naglakad ka na naman. Tinipid mo na naman yung sarili mo. Sayang naman kasi wala pa naman ako nahanap ng trabaho kahit yaya. Ayaw nila ng grade 6 lang yung natapos. Baka daw kasi lumaking bobo yung anak nila. Tapos dumagdag pa ako. Sorry ate Pero, huwag ka namang yuko ng yuko. Paano magtitiwala sa'yo yung mga ina-applyan mo kung palagi kang nakadukdok ng ganyan? May kakataas ba ng noon tulad ko? Akin na yung bola ko! Akin na yan! Bigay yan sa akin! Bola ko yan! Akin na yan! Ha? Balik yun na yan sa akin! Ano, magsusumo ka sa nanay mo? Kaya ka iniwan ng nanay mo at tatay mo kasi lampa ka. Bola ko yan! Hoy! Kayong dalawa, pinagtitripan nyo na naman yung pamangkin ko. Yung bola ko. Anak, pasok sa loob. Kunin mo lahat yung mga gamit dyan. Hakutin nyo dito sa labas. Dali! Aling Mayet, anong ginagawa mo sa gamit namin? Ang tanong ko, ano pa bang ginagawa nyo dito sa paupahan ko? Ilang buwan na kayong hindi nakakabayad Kung noon lang nandito yung asawa mong may trabaho, hindi kayo nakakabayad, aasa pa ba ako? Oo. Sige, magdaan-daan ka dyan sa pananalita mo, yung bunganga mo, Aasa pa ba kung makakabayad tong ate mo? Ngayon hindi nga nakapag-high school yan? Dumagdag ka pang palamunin niya? Lumayas kayo dito! Layas! Di lalayas kami. Pangit-pangit ang bahay mo, no? Ano? Tinitingin-tingin nyo? Kayo, may pambayad kayo? O wala din naman pala, umalis na kayo. Grace, single mother ka, no? Wala kang asawa? Wala po. Asa yung asawa mo? Bali po kasi Tita Med, yung asawa ko po, responsableng ama po siya. Hindi po niya kayang bumuhay ng pamilya po. Oh. Lagi po siya umuwi, walang kita. Paano naman po kami kakain? Oh. Ako pa rin po ang gagawa ng parang para kumain po kami. O kaya nga, anong ginagawa mo para mabuhay yung anak mo? Nagtitinda-tinda po ako noon ng magulay. Anong naisip mo nung mga panahong yun na, pinapalayas ka, wala kang maibayad, Opo. may anak ka. Oh, paano? Nag-isip po ako ng Tamel na kung paano ako makahanap ng pera. Oo. Naghanap ako ng mga sideline kinalabahan. Tapos, o kaya paglilinisan ng bahay. Saan kayo tumuloy?
Yung nagkita po kami nung kababata ko, tapos meron po siyang inoffer po sa akin na meron daw silang lumang bahay na wala naman po nakatira. Okay. Na kung pwede daw po kami ang caretaker. Oo. Tapos di na po ako nagdalawang isip kasi wala naman po kung matitira, tapos wala naman pong bayad. Sigurado ka bang ito yung address, ate? Dito tayo tinuro eh. Nak, huwag kang lalayo ah! Dito tayo titira? Eh, mukhang haunted house to, ate. Ano ka ba? Ikaw nga itong kanina, ang tapang-tapang mo. Ikaw lang tumatakot sa sarili mo. Buti nga, may nag-alok sa atin ng titiran habang wala pa tayong trabaho. Ate, sandali, hintayin mo naman ako! Uy, ate, hintayin niyo naman ako! Walang tubig, walang kuryente. Ate naman, paano ba tayo mabubuhay dito? Nalala mo nung maliliit pa tayo. Ganitong bahay yung pangarap natin. Sabi natin, magpapatayo tayo ng ganito kasama yung pamilya natin. Kaya lang, pareho tayong minalas sa mga napangasawa natin. Kaya malaking bagay na nandito ka sa akin ngayon. Para pag naghanap ako ng trabaho, may kasama si James. Sana wag mo ko iwan. Alam mo, ate, malaki ang utang na loob ko din naman sa'yo. Kasi, hindi ka nga nag-aral, di ba? Para mapag-aral ako kasi ikaw na nga yung tumayong nanay at tatay sa pamilya natin. Kaya, kahit nakakatakot, sige na nga. Promise, hindi ko kayo iiwan. Promise? Mm-mm. Ayos ka lang? Okay lang po. Basta kasama ko po kayo. Hayaan mo, anak. Sigurado ako magkakaroon ka rin ng kalaro. Halika na, linisin na natin tong bahay para umaliwalas o kagaya nito. Tara po. Ano po nangyari? May babae sa salamin! Aisa, baka naman, tumayo ka nga. Baka yun lang yung nakita mo. Sino po ito? Pero hindi eh. May nakita talaga akong babae sa salamin. Parang kamukha-kamukha nga niya. Baka yan lang ang larawan na nakita mo nga. Baka yan yung may-ari. James, baka naman pwedeng ilipat mo yan. Huwag naman sa tapat ng salamin.
dyan? Di ba sabi ko sa'yo, doon ka lang? Sa kabila po ako duman, baka po kasi kung anong mangyari sa inyo eh. Bakit? Ano bang nangyayari? Walang masamang mangyayari sa atin. Wala. Ano Apo. nangyari nung unang gabi? Noong unang gabi po namin, unang tulog po namin doon, may narinig na po kami na nagbubuhos ng CR po. Nagbubuhos ng tubig kasi CR namin. Oo. Tapos sabi namin, wala naman tao doon. Sabi namin, sino nagbubuhos doon? Sabi namin ganon. Oho. Tapos sabi namin, tapos yung upuan na nga po, hinihila na nga po yung upuan. Hinihilang upuan. Opo, hinihila Hindi, po. nadidinig nyo lang yan. Nadidinig na po namin. nyo. Tapos po, Isang kwarto lang kayo. Isang kwarto lang po kami. Yung kapatid mo, ikaw, yung Opo. anak mo, tatlo. Opo, Doon isang sa kwarto isang lang po. kwarto, Hindi okay. kami nag-iwalay. Oo. Nagko-coexist ang tao at mga espiritu sa iisang lugar, pwede po yun. Nangyayari yan dahil we are just separated by a dimension. Dimension ng tao, dimension ng espiritu. Parang kadalasan sinasabi ko, minsan salamin lang yung pagitan. Kung ano yung nasa kabila ng salamin, mundo nila. Sa kabila naman, mundo ng tao. So, may mga pagkakataon na nagbubukas yung mga lagusan, yung tinatawag nating portal, at dito, nagkakasalamuha sila. At even sa pagtulong natin, kapag during that time na nag-astral project tayo mismo yung dumadayo sa kanila. So sila, every time, pwedeng dumayo sa atin dahil they are in a spirit form. Pero tayo, makakadayo lang tayo sa kanila kapag nasa astral form tayo. Magandang araw po. Ako po si Grace, yung bagong caretaker dyan sa malaking bahay. Kasama ko po yung anak ko, tsaka yung kapatid ko. Magtatanong lang po sana, baka po kasi may alam kayo na po pwede kong pasukan trabaho. Baka po kasi may kakilala kayo na po pwede akong mamasukang stay out na kasambahay na malapit lang. Wala akong alam. Ganun po ba? Sige po. Halos 100 taon na ang bahay na yan. 3 dekada na yatang wala kahit isa o kahit kamag-anak ng may-ari. Pero sigurado, may mga kasama na kayo dyan. Sa kabila ng mga narinig at naramdaman niya sa loob at labas ng bahay, pinili pa rin ni na Grace na manatili dito. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng trabaho pero sadyang mailap ito para sa kanya. Hanggang sa Wala akong naririnig. Wala akong naririnig. Wala akong naririnig. Bingi ako, bingi. Wala akong naririnig. Wala akong naririnig.
Base sa mga haunted houses na napuntahan ko at dun sa mga spirits na naninirahan dito, maraming factor na dapat i-consider bakit ba ito nakakatakot o nagiging katatakutan. Una, kapag ang isang bahay ay luma na at marami ng mga nanirahan dito na yumao o namatay, nagkakaroon sila ng attachment dun sa mga bagay sa loob ng bahay. Especially yung mga personal nilang belongings, lalo-lalo na dun sa mga antique. Kunyari, hindi pa naiaalis yung mga gamit nila dito. Nananatili yung tinatawag nating residual energy or imprints. So itong imprints na to, capable ito na parang projector o nakakapag-create ng holographic picture na nakikita ng mga tao. Especially yung mga kapag open yung third eye ng isang tao na napasok dito, automatic ma-absorb niya yung energy kung nasa ang spot eh. Tapos from there, magkikreate ng image at makikita niya to. So, pwedeng sa isang room, sa isang kama, pwedeng sa isang upuan na laging ginagamit ng taong namatay. Sabi naman po kasi ng lola ko, pagka gano'n titira ka sa ganyan, kausapin lang daw po yung multo, wag mo lang sasaktan. Di ka naman din daw po gagalawin. Yung kapatid mo umalis agad ah. Opo, umalis. Bakit? Natakot po siya eh. Saan siya natakot? Sa matanda? Sa matanda. Ano sabi niya sa'yo? Uwi na daw po siya sa asawa niya. Hindi pa kayo sumama sa kanya. May asawa pala, may uuwian siya eh. Hindi po pwede, ma'am. Kasi po, Ano? nakikitira lang po siya sa binan niya. Wala rin po siyang sariling bahay. Aisa, huwag mo naman kaming iwan. Nangako ka Ate! sa akin. Nangako ka sa akin. Ate! Aalis na ako. Sumama na lang kasi kayo sa akin ni James. O, saan ka pupunta? Babalik ka dun sa asawa mong babaero. Eh, anong gusto mong gawin ko dito? Magtiis kasama yung mga multo? Bakit? Umaasa ka ba na pagkatapos ninyong magkausap, magiging magkaibigan kayo? O baka naman hinihintay mo na saktan ka o kaya yung anak mo? Kung sasaktan nila tayo, dapat nung isang araw pa. Kung papatay naman nila tayo, dapat pinatay na nila tayo sa takot. Pero hindi naman, di ba? Hindi pa! Hindi pa, ate! Duwag! Ako ba ang duwag? O ikaw? Aminin mo! Kaya gusto mong magtago dito sa bahay na to dahil ayaw mong hinuhusgahan ka ng mga tao sa bayan. Ayaw mong makita ng anak mo na minamaliit ka ng iba. Aminin mo! Pero ate, nanay ka. Dapat lahat kaya mo para sa anak mo. Hindi yung nagtatago ka dito kasama yung mga multo. Kapatid mo yun? Oo. Sino yung naririnig kong kalaro ng anak mo dyan sa bahay nyo? Kalaro? Oo. Galing ako doon sa likod bahay nyo narinig ko. James! 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 Nak! 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 Gumising ka! Nak! Ano ba nangyari? Nak! Diyos ko, anong gagawin ko? Nak! Ano? Nak! Ano? Huminga ka. Nak! Anong gagawin ko, Nak? Diyos ko, Nak! Nak!
experience ko, yung pinaka mga naging violente na na-encounter ko is yung pagpasok ko, binabato ako ng plato. As in, dahil alam ko, nakita ko siya sa may kitchen, pumunta siya ng kitchen, sinundan ko siya. Pagdating ko ng kitchen, tinatapon niya yung mga baso, nababasag sa harapan ko, doon tumakbo siya sa hagdanan, sinagi niya lahat ng nandoon. So yun yung mga experience na ano, pero kung during that time natakot ako, baka tumakbo na rin ako eh. Kaso alam ko na meron siyang problema. Kumbaga sa tao, dapat unawain mo din yung mga spirits. Bakit ba nila ginagawa yun? Ano ba yung meron? Bakit ba sila nagkakaganon? Ang immediate po dapat gawin ng mga tao na nakaka-experience ng ganito, lumabas muna kayo. Lumabas na kayo. Huwag nyo na subukan na lapitan, huwag nyo na subukan na magkulong. Kasi the more na nandun kayo sa area, magkikreate kayo ng panic. Lalo kayo hindi matatahimik. Especially mayroong mga entities kasi na the more na natatakot ka, mas lalo ka nilang tatakutin. The more na kinakabahan ka, mas lalo silang gagawa ng bagay para mas kabahan ka pa at matakot. Yung anino po, lagi lang po yung nakapadaan-daan lang po doon. Naglalakad yung anino? Apo, padaan-daan po. Padaan-daan saan? Sa sala, sa kwarto. Lumalakad sa bahay? Apo, pag-alagala lang po doon. Pagala-gala? Apo. Ay, hindi ka natakot? Sabi ko lang po, wag lang po kami sasaktan, makikitira lang po muna kami pansamantala. Kinausap mo? Kinausap ko po. Sabi nga nila, dapat ganun daw. Kinausap ko po na Kausapin. lilipat din po kami, wag lang po kami saktan kasi pansamantala lang po kami rito. Pero hindi ba naging masakitin nga yung anak mo? Apo, pinaglaruan din po niya. Oo, kita mo na. Nak. Oh. Ano pa bang masakit sa katawan mo? Ang katawan ko po, Nay. Pang araw po kami naglalaro ng kanina eh. Totoo ba yan, anak? Nakakausap mo siya? Anong sinasabi niya sa'yo? Di bale, bukas dadali na kita sa klinik, ha? Para malaman natin kung anong sakit mo. Halika ka na. Nay. Nay. Hoy! Tama na! Tama na! Ano ba? Tama na! Patawad! 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 Nakikiusap ako sa'yo. Kung galit ka, kung may nagawa mang masama sa'yo yung anak ko, ako na lang. Ako na lang. Ako na lang saktan mo. Huwag anak ko. Maayos na bata anak ko. Responsable po siya. Huwag anak ko. Siya buhay ko. Siya lang nagpapasaya sa akin. Huwag ang anak ko. Ako na lang. Ako na lang po. Ako walang kwentang nanay. Ako may kasalanan. Bakit ba ganito ako? Hindi naman ako tamad. Hindi ako tamad. Hindi ako nagtatanim ng galit sa kapwa. Hindi ako nagre-reklamo kahit minamaliit nila ako. Hindi ako masamang tao. Lagi kong inuuna ang iba kaysa sa sarili ko. Bakit? Bakit iniwan pa rin nila ako? Bakit mag-isa ako? Bakit mag-isa ako?
Hindi. Nay, Nay, hindi ka nag-iisa. Nay, nandito ako. Nay, hindi ka nag-iisa. The big question is, paano mo nga malalabanan yung takot? Especially marami ka naririnig sa paligid. No? Yung takot kasi, kaya yan nangyayari is dahil dun sa mga tinanggap mong idea. Pero mag-stick ka dun sa idea mo. Mag-stick ka lang dun sa idea mo, yung sayo lang. Na hindi sila nakakatakot kasi hindi ka nila kaya saktan, wala sila dyan. Kasi dimensional yan eh. Nakita mo lang siya as projection. So hindi ka masasaktan, hindi ka matatakot. And of course, faith. Siyempre, kung mataas yung faith mo, level ng faith mo, bakit ka matatakot? Aling Minda, Kumusta ang lakad mo? nakahanap na ako ng trabaho. Makakaalis na kami dito. Si James? Nandun sa duyan. Gisingin mo na. James! 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 Aling Minda, wala siya dun. Kanina lang. Tulog na tulog yun dyan. Ang himbing pa ng tulog. Saan yung batang yun? James! James? Lumayo ka sa anak ko. Nay, yung anino! Parang ayaw na kami paalisin ng multo dun eh. Bakit Alam po. nasabi yun? That time na aalis na kami, Oo. sabi ko, lilipat na po kami. Oo. Tapos bigla po niya kami sinarada ng pinto. Bigla naglock po lahat ng pinto namin. Sa buong bahay? Apo. Sabay-sabay po yung sumarado. Tapos nandun yung anak ko. Oo. Tapos po nagsabi lang po ako na, sige, hindi na po kami alis sa bahay na to. Sabi ko, dito na lang po kami titira. Yun, tsaka lang po kami nakabukas ng pinto. Ano kayo? Nakatakas kayo? Tumakas kayo? Noong nagkandado po yung mga pinto, siguro mga 4 days na po kaming bago umalis. Sabi ko lang po, punta tayo kala nanay, pasyal tayo doon tayo kumain ng tanghalian. Sabi ko lang ganun po. The best way to deal with the spirits is yung presence of mind. Yung pag-alis ng takot. Yung pagtanggal mo ng negativity. Always be positive. Yung pagiging positibo mo kasi, magre-repel sa kanila yon. Kasi negative attracts negative, positive repels negative. So kung ikaw ay positibong tao, negative sila, matutulak mo sila palayo sa'yo.
Nagpapasalamat ako sa iyo na pinatuloy mo kami dito at natutunan mong mahalin ang anak ko. Pero anak ko siya at handa na akong harapin ang mundo sa labas. Ipaglalaban ko siya. Kakayanin ko kahit mag-isa lang ako. Palayain mo na kami. Nakikiusap ako sa iyo. Ina sa ina. Nay, saan po tayo pupunta? Doon sa pinagtatrabahuhan ko, nakiusap muna ako. Nak, patawarin mo ang nanay ha. Halos hindi kita mataguyod mag-isa mula nung iwan tayo ng tatay mo. Mas mukha pa nga akong takot sa multo kaysa sa'yo. Ako ang nanay mo. Ako ang dapat nagpoprotekta sa'yo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na may anak akong matapang at mabait. Kung nagiging violent na yung mga spirits dun sa lugar na tinirahan mo, mas mabuting kumonsulta tayo dun sa mga taong may pang-unawa o may malalim na kaalaman tungkol dito. Huwag tayong parang sa mag-self-medicate. Huwag nating subukan na tayo yung gumawa. Kasi alam mo nang may takot ka na, huwag mo nang gawin. Tumawag ka ng isang psychic o kaya naman, kung willing ng mga pare mag-exercise, ipa-exercise mo yung lugar. So, basta pumunta ka dun sa proper person para mag-deal dito. Huwag ikaw mismo. Kailangan nating tanggapin na tao at spirito ay nag-e-exist sa iisang lugar, sa iisang mundo. Separated nga lang ng dimensions. So, parang mag-coexist tayo sa kanila as long as hindi kanila sinasaktan. Wala naman mawawala eh. Kung nakikita mo lang sila, kasi lugar naman nila yun eh. Ikaw yung dayuhan, hayaan mo lang doon. Eventually, magkakasanayan din yan eh. Parang yung aso ng kapitbahay mo, tinatahulan ka sa umpisa, later on, magkaibigan na kayo. Ganon din naman sa mga spirits. Yung familiarity. Kung nagkaroon na ng familiarity, titigil din yung mga yan. As long as walang physical harm, hindi ka binibigyan ng sakit, walang problema na mag-coexist. Ano ang nais mong maparating sa mga ina na umabot na dun sa puntong gusto na sumuko sa mga pagsubok na hinaharap niya? Katulad mo, inabot mo yung puntong gano'n na kahit na nga may multo na kasama niyo sa bahay, wala kang magawa kung hindi makisama sa multo. Ama, sabi ko lang po sa kanila, sa katulad yung solo parent o single mom, kung nadapaman po tayo ngayon at talagang lubog na lubog, gawin po natin inspirasyon yung mga anak natin para muli bumangon. Tsaka lagay pong magdasal sa Panginoon na huwag tayong pabayaan sa mga pagsubok na binibigay po niya. Oy, thank you, Grace, ha? Naisalarawan ng ating kwento na kung minsan, desperate times call for desperate measures. Ibig sabihin po nito, madalas kapag tayo ay desperado na, nalalagay sa mas delikadong sitwasyon at peligro ang ating mga mahal sa buhay. Naku, kung ako yung ina, halahin lumayas na ako dun sa bahay na yun. At kahit sakali na muna kami matulog ng anak ko, maghahanap ako ng ibang solusyon at hihingi ng tulong sa barangay o kaya sa mga otoridad. Kaya ang aking habilin sa mga kapwa kong ina, huwag magpadalos-dalos. Pag-isipang mabuti ang inyong mga desisyon at gawin kung ano ang ikalulutas ng problema sa maayos at tamang daan at paraan, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong pamilya. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.